mga ka-EA support today's video. Magbibigay tayo ng Victory Champion Pills dun sa mga warriors natin galing sa club training San Leonardo, Nueva Ecija kanina or ngayong araw. Nagbitaw yung club namin, TDFC 6:45 uwi naman yung ibon natin aapat on time. Pero ngayon, time check natin 12:30 ng tanghali. So, supportahan lang natin ng Victory Pills. Champion Pills. Gawa ng Victory Pills. Yan. Or gawa ng Victory. Ayan, ang gulo. Magbibigay tayo ng support na supplement. Kasi nga, kakaiba na po ang kainitan ngayon dito dahil summertime na mga kalapatid. So, para mas maging maganda yung mga kondisyon ng mga ibon natin, kailangan tulungan din natin ng natural tsaka mga other supplement na applicable na pwede syempre sa mga wires natin. Ito, sobrang tipid nito. Parang daw nagkakamali, parang 2 pesos o 150 ang suma total niyan. Kasi ang isang canister nito nasa 900 plus din. Tingnan niyo naman, no? Kung ganito lang kakonti yung ibon ko, talagang aabutin ng matagal yan. Either mga isang buong season siguro. Mako-cover na ng Victory Pills na Champion Pills na yan. Ayan. Tapos dito, bahagya, nawala na to ng mga laman ng mga nakaraan kasi nga yung mga nakalagay dito is na-submit na sa Alegre One Love Race. Pero, nilinisan na to ni nanay. Maraming salamat kay nanay. Magta-transfer na tayo dyan by Friday or Sunday kasi yung pang sarili natin na entry iwawalay na natin dun sa kanilang mga magulang. So meron tayo ditong stock bird na cup. Originally dito siya sa may ilalim nakalagay. So napapansin ko parang medyo na mga pagaspas siya. So sabi ko total wala naman laman, dito muna siya sa ilalim, pero naninibago. Ayan, yan, naninibago. Etong kulay pula na yan is rektang tatay ni Red Bar dito. Ayan. So, speaking of Red Bar, siya po ang ating first dropper kanina sa ating club training. Actually, mga dalawang club training na siya. Nitong mga bandang huli na siya na yung nauuna. Nauungusan niya na to si Grisel. Kasi nung mga nakaraan, nung bago-bago pa lang tayo sa training ng summer, ito lagi nauuna. So, sa ngayon, siya na. And then, siya yung mas pinaka nakikitaan ko pa na potential kasi nga, rumirekta agad sa landing bird na makalapit. Susubok tayo sa susunod na basket natin ng club training. Baka isalin natin siya ng off color tsaka YB. Kasi based dun sa nakita ko sa performance niya kanina, ayan, ipaparas ko na lang dito sa ating video. Ayan. Fresh from San Leonardo, Nueva Ecija. Ayan, first dropper natin si Red Bar mga kalapatids. Ito, sasali natin to sa susunod. Susubok tayo. So, yun, kahit papano, halos dikit nga lang yung mga arrival ng mga nag-clock nung mga pooling winner kanina. Ayan. So, makikita nyo rin sa oras ng CCTV, around 7:33. Pagpasok nun, yung arrival niya, halos ganun din yung minuto or yung oras na eksakto na nag-clock yung mga nag-winner. Pero syempre nakaiba pa rin yan based sa air distance. So kung sino mas malayo, mas sa kanya yung papabor yun. Either way na kahit sabihin mo sabay-sabay kami nag-clock ng 7:33, yung air distance pa rin yung magiging batayan doon kung sino yung mas mabilis. Pero syempre, ika nga nila, mas malalaman natin yan sa actual pag meron na talagang sticker. So, ito yung iwawalay natin by Friday or Saturday. Ayun, nagsusubo. Sipag magsubo ni ni Frankie Boy. Ayun siya. Actually, malaki na yan, no? Ang laki na itong sinusubuan niya na yan. Marunong na rin naman itong mukha yan, pero extend lang natin ng konti. Yan yung ating first batch. Second batch natin, ito medyo, ano pa to? Siguro more or less mga 10 days. Or 12 days. Ayan. Pero malaki na rin. Ayun yung parent, no? Meron na nga second class na unahan pa nito. Speaking of bagong pisa, meron tayo dito ng bagong pisa. Ito. Ayan, oh. Kapatid na buo ito ni Lady Mina to, itong pula. Ayan. Rektang anak ni Batusay. Meron na sila. Ito, last clutch na to. Meron ng pisa. Ayun, oh. Tapos, meron pa tong crack yung isa. Yun, oh. Pero tingin ko bukas pa siguro to bukas pa nga to pipisa. O ayan, at least meron tayong aabangan. Meron na may-ari ng isa dyan. Pagka naipisa niya yung isa pang egg, possible, available natin yun for out. Pero yun,
Halos yung iba natin dito naka-schedule na for last clutch yan. Pero yung iba, itong 4 na straight mula gitna sa ilalim hanggang sa taas. Isasagad tayo hanggang 3 clutch dyan. Kasi yung mga second clutch na ibubugan nila ngayong padating na mga weeks, isusuksukan naman natin ng BBC, panlipad natin sa south. So sila, meron na, nauna na to. Naunahan niya pa tong sa gitna sila Frankie Boy na magbuga na kanilang second clutch. Pero tingin ko malapit na rin to kasi malaki-laki na rin yung YB nila eh. Kaya gusto ko na rin iwalay. Unlike nung nandito, may extra space pa dun sa may kabila. Kaya nilagyan ko na agad ng pugad. Tapos yun, no? Nag-egg na nga siya. Actually, kaka-egg lang yan kahapon ng pangalawa. Ayan. Tapos yun nga mga kalapatids, good luck sa lahat ng magbabasket mamaya. Sa main loading station ng BBC, all appeal gates. Ayan. BBC Manila na rin, syempre. Tacloban Leyte, release sa Sabado. Ayan, mamaya yung basket, Wednesday night. So, good luck sa lahat ng mga mag-aabang sa last lap. Yung tropa natin, meron siya iba-basket parang 2 ata, or 1. Not pretty sure, pero yun, congrats dun sa tropa natin kasi yun, aabot siya ng final. So, kami dito, siya na lang yung nag-iisa namin. Shoutout kay Boss Jow. Tama po ba yun? 75 years later. At syempre, para sa ating feeds o patoka, syempre walang iba, kalapatid mix, breeder and flyer mix. Yan, pinagsasama ko na lang. Naglalagay lang ako ng 4 plus na pellets ng Thunderbird for support lang para mas high protein yung pagkain ng ibon natin. Tapos ito yung usual na patoka ng ating ganyan lang kakonti. Kalahati sa umaga nito, kalahati sa hapon. Depende sa dami ng ibon pero 4 na lang kasi yung flyer natin kaya konti na lang talaga. Tapos yung sa mga breeder naman natin, especially pagka merong inakay, ayan, ito yung stock pa natin na patoka. Ayan, 2 linggo mahigit ng stock to pero makintab pa rin. Ayan, ganda pa rin ng quality ng kalapatids syempre. Ayan, salamat Sir Ronald Gonzales. Ayan, so pagka may mga inakay tayo, ang usual na pagkain nila umaabot ng 4 to 5 times daily. Ayan, hanggang gabi nagpapakain ako ng mga may inakay. Pero kung may itlog lang, naglilimlim, twice a day pa rin. Pero pagka yun nga, may inakay na, hindi tayo nagtitipid. Ayan, pagka nabawasan or konti na lang natira, nagdadagdag na agad tayo para mas maigi yung kain. Tapos syempre malinis sa tubig. Ayan, para sa ating mga breeder, para pag nagsubo sila sa inakay, ayun, hindi dry, tsaka yun, lagi ang magsisipag na magsubo kasi nga mayroong tubig or inumin yung mga breeders natin.